Magandang araw mga katuto. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin ang strength and weakness of a qualitative research. So kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay paki-hit mo na yung subscribe button. Pati na rin ang notification bell button para mai-update kita sa mga susunod na videos natin tungkol sa pagbuo ng isang academic paper. So, sa mga dati nating nanonood, ito na po yung katuloy ng mga pinapanood nyo for the past 3 videos na in-upload natin sa ating channel. And of course, as a review sa ating mga pinag-usapan, na-define na natin ang research. Alam na natin kung ano ang research. Pangalawa, nalaman na rin natin yung importance of research in our daily lives. And of course, na pag-usapan na rin natin yung characteristics of research. So ngayon naman ay pag-uusapan natin ang strengths and weaknesses of qualitative research. Of course, ang lahat ng mga research designs or tawag kasi sa qualitative and quantitative research is design. Okay? Ito yung manner on how you will conduct your study. So ang objective natin dito ngayon is to know or to be able for you to identify the strength and weaknesses of qualitative research para alam mo naman kung ano yung gagawin mo sa yung research. Okay? Kung ano yung strength ng qualitative research. Especially kung ikaw ay senior high school na grade 11. Okay? At makakatulong din to sa mga college students and of course yung mga research teachers. So unang-una mga katuto, ang kahinaan or strength muna tayo bago natin pag-usapan yung weaknesses ng isang qualitative research. So unang-una, pag sinabing strength, meron tayong tatlo na ma-identify ngayon sa strength ng qualitative research. So qualitative research complements quantitative data. So yung quantitative data from the word quanti, mga numbers. So hindi mo naman pwedeng i-present lang sa yung mga mambabasa or sa isang paper yung mga numbers na yon without any words, okay? Without any explanation. Kasi nga ang qualitative is meant to use words, okay? So kaya nga sinasabi dito na ang qualitative research complements quantitative data is because kung ano man yung quantitative data na nakapresent sa yung paper is you can expound, you can explain them in your paper gamit yung mga salita or yung words using your qualitative research. Okay, so that is one of the strength of qualitative research. Another one strength of qualitative research is that it provides more detailed information to explain complex issues. For example, since this type of research study requires the researcher to immerse herself in the phenomenon under investigation, direct experiences can be acquired. So bilang isang qualitative researcher, pupunta ka mismo doon sa isang lugar, aaralin mo yung mga phenomenon or mga nangyayari doon. For example, gusto mong malaman yung mga kultura ng mga Ita, bakit nila ginagawa yung isang bagay. So pupunta ka doon para direkta mong ma-experience, para direkta mong malaman. Ngayon, you cannot quantify. Okay? Hindi mo pwedeng bilangin na ang pakiramdam ko nung time na ito ay 30% na mahal ko siya, 30% na masakit ang ulo ko, or 30% na hindi successful yung experience doon sa lugar na yon. So hindi pwedeng i-quantify mo siya, kundi you are going to use words in order for you to explain yourself, to explain or to express yourself. Kaya nga ang qualitative research can provide more detailed information to explain complex issues. So pangatlo, qualitative research is cost efficient. Ibig sabihin, hindi siya magastos masyado. Sabi dito, a small number of participants is usually considered in qualitative research. Hence, less resources will be needed to accomplish the study. Likewise, interview schedule and observation checklist as qualitative research tools demand the researcher to spend less resources, unlike questionnaires as a primary tool utilized in quantitative research. So sa quantitative kasi mga katuto, kinakailangan mo ng mga questionnaires kung saan gagastos ka pa, magpiprint ka, marami kang gagawin. Okay?
It will cost you your time, energy, and effort. Samantalang dito sa qualitative research, gagastos ka pa rin pero minimal lang. Kasi nga, pag sinabi mong quanti or quantitative research, marami kang dapat maging doon, maging respondents or maging participants like 300 or more. Okay, so ang dami mong ipiprint. Samantalang dito sa qualitative research, kahit like 5 tao lang or 6 na tao lang ang i-interviewin mo o observe mo, okay na. So hindi siya masyadong magastos, kumbaga. Kaya nga sabi dito, qualitative research is cost efficient. So hindi siya masyadong magastos. Kaya kung ikaw ay isang researcher na gusto mong magtipid at makamura sa iyong research endeavor, ang pipiliin mo ay ang qualitative research over quantitative research. Pero kung ikaw ay nag-aaral as senior high school student, wala kang magagawa kundi pagdaanan yung dalawa. Gagawin mong aralin ang qualitative research at ang quantitative research kung grade 12 ka na. Kapag quali naman, grade 11. Okay? So ngayon, kung may mga advantages ang qualitative research, meron din naman siyang disadvantages. Lahat naman ng bagay ay merong disadvantage at advantages. Depende lang sa'yo kung paano mo gagamitin ang isang bagay. So mahalaga rin na malaman natin kung ano yung mga weaknesses ng qualitative research para naman hindi tayo masyadong umaasa dito sa qualitative research. Kaya nga meron tayong iba pang mga designs like quantitative research and mixed methods of research. Okay, and other designs na nai-discover pa ng ibang mga researchers natin. So sa weaknesses naman, number 1, qualitative research cannot generalize the findings to the study population. So, di natin pwedeng i-generalize yung result ng study natin. For example, dun sa eskwelahan nyo, nag-study kayo ng 6 na estudyante dun. So, kung ano man yung results ng 6 na estudyante dun, kung ano man yung team or kung ano man yung findings na nakita nyo dun, hindi mo pwedeng sabihin na ganun din yung maaaring mangyari sa Amerika. For example, AI dependence of grade 10 students. Okay? Yung pagiging dependent nila sa AI ngayon, sa paggamit ng AI kasi trending ngayon yan. So, AI dependent. So, 6 yung in-interview mo. Tapos, nakita mo dun sa result ng 6 na estudyante, pare-pareho silang sinabi dun or ang findings dun is parang 80 to 90% depende na sila sa AI. Hindi na sila gumagamit gaano ng pag-iisip nila na sarili. Kasi nga, puro Google, AI, yung mga AI-generated content, yung kanilang mga ipinapasa sa school. So, hindi mo pwedeng sabihin na dahil sa 6 na yon na in-study mo, generalize na yun. Okay, na lahat na ng estudyante gano'n na rin. So, hindi pwede. So, yun yung kahinaan naman ng qualitative research. So, hindi pwedeng gamitin mo rin siya. Halimbawa, ngayon, 2024 or 2025, after 5 years or 2030, pwede mo pa rin gamitin yung results nun. So, hindi na po siya relevant. So, yun po yung kahinaan ng qualitative research. Kung meron kang inquiry, gamit ang qualitative research design, ibig sabihin, kung ano lang yung tanong na sasagutin ng qualitative research na yun, dito sa panahon na to, okay, dun lang siya akma. Pero after how many years, hindi na po siya magiging akma because you cannot generalize the findings to the study population. So, pangalawa, qualitative research is more difficult to analyze. So, kumpara naman sa quantitative, kasi yung quantitative numbers lang yun, meron kang mga statistical tools na pwede mong gamitin dun at computer na yung mag-average, mag-frequency, or mag-a-analyze ng mga data mo kasi numbers lang yun. Pero dito, words kasi. Kasi nga, yung in-interview mo, ita-transcribe mo pa yun, i-code mo yun, okay, sa isang Excel. Tapos i-analyze mo yung mga sinabi ng participants 1, 2, 3, 4, kung ilan man yung naging participants mo. At i-analyze mo sila in the sense na kung ano yung makakaparehong tema sa mga sinabi nila sa bawat particular na question mo. So, magka-consume ka talaga ng time. Mag-analyze ka talaga na medyo mahihirapan ka talaga. Okay, paano kung hindi pa talagang yun yung nararamdaman ng participant mo? So, isa rin yun sa weakness ng ating qualitative research. Pangatlo, qualitative research is time-consuming. So, kagaya nga ng sinabi ko, of course, time-consuming to dahil kumpara naman ulit sa quantitative research, ibibigay mo lang yung questionnaire, a-answeran nila ng agree, disagree, or not agree. Sabi dito, though qualitative research utilizes a small number of participants, so kahit kukunti lang yung participants, this, however, demands the researcher to spend more time in dealing and engaging with them. So, kailangan mong kausapin, kilalanin, obserbahan
yung mga participants mo, kahit 6 or 10 lang yan, it will consume your time. Similarly, the analysis and interpretation phase of the study also requires the researcher to take more time in observing the emerging patterns and themes derived from participants' provided data. So, yun yung sabi ko kanina, no? Na yun nga yung dahilan kung bakit siya time-consuming. So, once again, no, maraming salamat sa panonood. Yun po yung strengths and weaknesses ng ating qualitative research method or qualitative research design. So kung ito man po yung gagamitin nating design, and if you are studying qualitative research as a grade 11 student, you cannot live with that. Okay, hindi niyo po pwedeng iwanan hindi niyo pwedeng lampasan yan at mag-quanti na lang kayo, hindi po. So yung quanti din meron siyang strength and limitations. Okay, meron din siyang weaknesses. So dito mga katuto, isang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan po ito ay para ma-utilize natin ng maayos yung design na ito nang ma-maximize po natin yung mga oras, yung time natin, yung energy and effort natin, at maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na nakasaad dito as weaknesses. So, yan lamang po yung pag-uusapan natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Kung bago ka lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at nawa ay may natutunan ka sa ating video ngayon. So, once again, this is Kuya Mike. Peace.